Good morning mga mi! So, heto na naman po si Kuratsa sa discarding sideline habang nakatambay sa bahay. Dumaan sa aming baryo ang isang buhawi kaya ayan, nawasak na naman ang aming abukado. At nagiwan na rin ng maraming kalat na mga punong nagkabagsakan. Dahil nga nung isang araw ay may dumaan daw na buhawi sa aming baryo na hindi ko rin nalalaman dahil ako ay nasa loob ng isang bahay. Ang alam ko lang ay umuulan ng malakas noong araw na iyon. At kinabukasan nga, pagkagising namin ay dinalaw namin ang aming mga taniman sa likod bahay. Ito nga, nakatsinelas pa ako, pero pagdating ko doon sa may dulo ay tinanggal ko na yung tsinelas ko dahil sa tingin ko ay didikit lang yung putik sa mga tsinelas ko at hindi na ako makakalakad para na ako magiging robot sa bigat. Kaya ayan, nagtapak na lang ako dito. At sana naman ay walang makatusok sa aking talampakan. Ay naku, napakasakit pagka nangyari yun. Binilin nga ni Inchik na dalin ko daw ito para daw magamit niyang pambungkal dun sa mga punong nagkahiga-higaan na dahil nga sa lakas ng buhawing dumaan. Mabuti na nga lang at hindi nadamay itong kanyang ginawang balag na kung hindi, wasak ang mga gulayan. Medyo malalaki na nga yung kanyang mga kamatis at mabuti na lang ay naitali niya yung mga puno sa isang kahoy dahil kung hindi siguradong lahat ito ay matutuwad kagaya nung mga puno namin sa harapan ng bahay. Swerte pa rin na kahit paano ay nakatanim pa rin yung mga kamatis na nabuwal at nagkaroon pa rin sila ng mga tali dun sa mga tukod na nailagay ni Inchi. At yung mga sitaw naman, ang nakita naming parang basang sisiw na punong-puno ng putik. Dahil nga kasabay ng buhawi ay ulan, ay ayan, nagkanda putik-putik na rin yung ibang mga panalit. At dahil nga sa lakas ng buhawi, pati itong mga okra na maliliit ay naibuwal niya. Humalik lahat sa lupa at nalublob sa mga putik. Paiba-iba nga ng panahon ngayon, minsan ay uulan, minsan ay aaraw, sa bandang hapon ay uulan, at sa bandang tanghali naman ay sobra ang init. At babalik na sana ako dun sa harapan ng bahay dahil meron pa akong gagawin doon, kaya lang naawa naman ako dito sa mga sitaw na parang mga lantang gulay. Lantang gulay na nga pala talaga sila. At dito nga ay inayos ko muna yung kanilang mga usbong para kumapit na sa mga tali. Isa sa natutunan namin kung paano magparami pa ng bunga ng sitaw ay ang paglalagay o pagtulong sa kanila na kumapit sa mga tali. Mabuti pa ang sitaw, pwede mong ikapit para magkaroon ng maraming bunga. Ang tao kaya pwede mong ikapit para magkaroon ng maraming pera, ay charis lang po. At dahil nga marami-rami rin ito, ay inisa-isa ko muna silang ilagay o tulungan na kumapit sa kanilang mga tali. At ayun nga, nakikita ko sa kabila na marami pa nga yung mga nakalupasay. At dito nga ay inaayos na ni Inchik yung pagkakatali ng kanyang mga kamatis na nagsisimula ng magkaroon ng mga bulaklak. At susunod syempre yung magiging bunga nila. Alam mo ba na may technique pala paano magkaroon ng maraming bunga yung mga tinatanim natin? Kailangan pala ay bulungan natin sila na maglantong-lantong ka ne. Tsaka mo ko din na marakala bunga. na syempre ginawa ko naman habang itinatanim ko ang mga halaman na ito. At isi-share ko yan kapag ka nagkatotoo at itatranslate natin sa Tagalog para magawa din ninyo. Kasabay ng mga kamatis ay nagtanim din kami ng mga siling Taiwan kung tawagin. At eto nga, medyo maliit pa sila kaya isip ko ay lalagyan ko sila ng fertilizer. Natuwa naman ako pagkakita ko nito ang mga inilipat na puno ng abukado nang makita ko na nagkaroon na sila ng mga bagong dahon. Dahil dati nga, meron kaming mga itinanim na abukado dito na 4 na puno siguro yon ay puro mga nangamatay dahil kinain nga ng mga ligaw na kambing. Sana ay mabuhay na itong mga abukadong inilipat namin para naman magsawa na kami kakakain ng abukado. Hindi kasi namin masyadong paborito yung prutas na yun. Habang nagbabawas nga ako ng mga dahon, itong mga siling, mga pandak na. Sobra talaga napandak sila kaya kailangan na talaga silang lagyan ng fertilizer. Ay napansin ko yung mga itinanim kong mga mais ay medyo malalaki na. Kaya lang hindi lahat ng mga itinanim kong mais ay nakasurvive. Meron ding mga na-deads kaya ang ginawa ko ay nagpula ulit ako at nakita ko meron na naman ulit tumutubong mga bago. Tudling nga yung mga pinagawa ko kay Inchik at buti naman yung 2 tudling ay punong-puno na ng mga maliliit na mga mais, yung isa naman ay bungal-bungal pa rin. Hindi talaga mawawala yung mga nabibili nating mga seeds ay hindi rin mga natubo. At iniwanan ko na nga si Inchik dito sa may likuran at nagpunta naman ako dun sa may bandang harapan ng bahay dahil nga aasikasuhin ko naman yung mga ikinalat ng buhawi at nakita ko nga itong sangang malaki kaya hindi ko kakayaning hatakin ito at antayin ko na lang si Inchik na ligpitin ito at itong mga pinagpuputol-putol kong sanga
ito na muna yung liligpitin ko. O, di ba? May talong pa rin ako dyan. Nakalagay naman sa isang malaking kasirola. Pangalawang beses na ngang nadisgrasya itong abukado ko sa harapan ng bahay dahil sa malakas na hangin at ngayon nga ay buhawi naman. Dahil na rin siguro sa malalapad niya mga dahon, kaya kapag ka nababasa ng ulan ay bumibigat ito, kaya ayun, bumigay na biyak na naman siya. At dito naman sa may bandang likuran, wala naman ditong dinamay yung buhawi. Mas mukha itong dinaanan ng buhawi dahil makalat. Dahil nga nung araw na iyon ay pinutol na ni Inchik itong malaking pandan na lalaki. At dahil nga time's up na, 2 hours lang ang inilalaan ko dito sa garden bago pumasok ng shop para sa bubble stitches at magtahi na naman maghapon ng mga scrunchies. Kaya bye-bye na muna at papasok na ako. At yan lang po for today's video at God bless po sa ating lahat. Bukas po muli. Bye!